Magandang araw sa ating lahat at sa ating pinakamagandang guro na si Ginang Polastiko. Magandang hapon po, ma'am. Ako nga pala si Marian C. Gabisan, galing sa Bael 1 Block 2. Ang aking paksang itatalakay ngayon ay tungkol sa encoding at decoding. Ano nga ba ang kahulugan ng encoding at decoding? Kapag sabihin nating encoding, ito ay nagaganap ang encoding sa pagpapasimula at paglikha ng mensahe kapag ang tagapaghatid nito'y naglilipat ng mga ideya, kaisipan at damdamin gamit ang simbolo. Ang ibig sabihin pala ng encoding ay ang proseso ng pag-convert ng impormasyon mula sa isang anyo patungo sa ibang anyo. Ito ay nagaganap kapag isinasali ng isang tao ang kaniyang ideya, damdamin o mensahe sa wika, simbolo o iba pang forma ng komunikasyon. May tatlong halimbawa ang encoding. First o ang una ay ang pag-encode sa wika. Ang pagsulat ng isang tao ng tula para ipahayag ang kaniyang damdamin ukol sa pag-ibig. Pangalawa, pag-encode sa simbolo. Ang paglikha ng isang logo para sa isang kumpanya, kung saan ang disenyo ng logo ay nagre-representa ng mga halaga at layunin ng negosyo. Pangatlo, pag-encode sa kilos. Ang isang guro na nagtuturo ng leksyon at gumagamit ng mga kilos at ekspresyon ng mukha upang iparating ng mas mabisa ang kanyang mensahe sa mga estudyante. Pag sabihin nating decoding naman ito kung iniinterpreta ng kausap ang ibinigay na mensahe sa pamamagitan ng pagsasalin ng simbolo sa nauunawaan niyang ideya, kaisipan at damdamin. Decoding ay ang proseso ng pag-interpret ng pagtanggap o nanatanggap na impormasyon. Ito ay ang pagsasalin ng encoded na mensahe pabalik sa orihinal na anyo nito. Ang decoding ay isinasagawa ng tagapakinig o tagabasa at ito ang hakbang na nagbibigay ng kahulugan sa mensahe ayon sa kanyang sariling pag-unawa o pag-unawa sa konteksto. May tatlong halimbawa ang decoding. Una, pag-decode ng aklat. Ang pag-unawa ng isang mambabasa ng kahulugan ng isang aklat kung saan binibigyang kahulugan ang mga salita at pangungusap upang makuha ang mensahe ng author. Pangalawa, pag-decode ng ekspresyon ng mukha. Ang pagsusuri ng isang tao ng ekspresyon ng mukha ng kanyang kaibigan upang maunawaan kung masaya, malungkot o galit ito. Pangatlo, pag-decode ng mensahe sa teksto. Ang pag-unawa ng isang estudyante ng kahulugan ng isang tula sa kanyang asignaturang Filipino, kung saan iniintindi ang ipinahiwatig at emosyon ng makata. Identidad o sarili. Nagiging matagumpay ang komunikasyon kung ang mga simbolo ay kapwa nakikilala at nagiging makabuluhan. Ang ibig sabihin ng identidad o sarili, ang identidad o sarili ng isang tao ay naglalarawan ng kanyang pagkakilanlan at kahulugan sa sarili. Ito ay binubuo ng mga aspeto tulad ng kanyang pangalan, kasarian, edad, kultura, reliyon, ugali at mga personal na karanasan. Ang sariling identidad ay nagbubukas daan sa pag-unlad ng personal na pagpapahalaga, pananaw at pakikipag-ugnayan sa kapwa. May tatlong halimbawa ang identidad o sarili. Una, kultural na identidad. Pangalawa, professional na identidad. Pangatlo, personal na identidad. Mensahe. Ang mensahe ay simbolikong pagpapahayag ng mga ideya, kaisipan at damdamin. Maaari itong maging verbal at di-verbal. Sa bawat araw, mayroon tayong sariling mensahe o idea na nakukuha. Ang ibig sabihin pala ng mensahe ay ang impormasyon,
idea o pahayag na nais iparating ng isang tao o entidad sa iba. Ito ay bahagi ng proseso ng komunikasyon kung saan ang nagpapadala ng mensahe ay naglalayong maunawaan o makuha ang kaniyang tagapakinig o tagabasa ang nilalaman ng ipinaparating. Ang mensahe ay maaaring isalin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng wika, simbolo o kilos. Ang mensahe ay pwedeng di-verbal at verbal. May tatlong halimbawa ang mensahe. Una, tekstong informatibo. Pangalawa, tekstong inspirational. Pangatlo, tekstong paalala. Verbal na komunikasyon. Binubuo ng mga mensaheng ipinapahayag gamit ang formal na wika. Pag sinabi nating verbal na komunikasyon, ito ay ang paraan ng pagsasalin ng impormasyon sa pamamagitan ng salita. Ito ay nagaganap kapag ang tao ay gumagamit ng wika upang magpahayag ng ideya, damdamin o kahit na simpleng pahayag. Maaari itong maging pasalita, pasulat at maging ang pakuda. Maituturing na verbal kung ito'y ginagamitan ng salita. Tatlong halimbawa ang verbal na komunikasyon. Una, pagsulat ng sanaysay. Pangalawa, telepono conversation o pag-uusap sa telepono. Pangatlo, public speaking. Di-verbal na komunikasyon. Ito ay binubuo ng mga mensaheng ipinapahayag gamit ang simbolo sa halip na salita. Tinatawag itong extralinguistic o sa labas ng wika, Anderson 1999. Kabilang sa mga di-verbal na mensahe, ang kumpas ng kamay, ekspresyon ng mukha, pandama, pagbabago ng tono, ang pagsusuot ng damit o maging katahimikan. Pag sinabi nating di-verbal na komunikasyon, ito ay ang pagsasalin ng impormasyon na hindi gumagamit ng salita. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng salita. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng mga non-verbal na paraan tulad ng ekspresyon ng mukha, kilos ng katawan, tono ng boses at iba pang hindi wika na paraan ng pagpapahayag. Ang di-verbal na komunikasyon ay mahalaga sa pag-unawa ng iyong mensahe sapagkat ito ay nag-ambag ng kaibang dimension sa pakikipagtalastasan. May tatlong halimbawa ang di-verbal na komunikasyon. Una, pagtango. Pangalawa, ekspresyon ng mukha. At pangatlo, gestures o galaw. Dito nagtatapos ang aking pagtatalakay. Maraming salamat po sa inyong lahat.